Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Happy Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa ating lahat. Ay nako, linggo na naman, June 28, 2026. Ang huling linggo sa buwan ng Hunyo. Abay, pahulyo na po. Sa Wednesday. Magandang umaga sa mga nakatutok, nakikinig sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang huntahan, of course, with your favorite beshies. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hasoro. Para sa DZRH, unas sa Pilipinas. Unas sa Pilipino. Good morning, Beshi! Good morning, Beshi! Napaka mainit na umaga sa ating lahat. Mainit sa labas, di ba? Okay. Maliban sa totoong actual na mainit. Physically mainit. Mainit din ang mga kaganapan. Oo, Beshi. Simula pa last week, yan ang mga inaantabayanan nating
kaganapan, mga nabibigla ang taong bayan na 'di ba sa mga nangyayari, lalo na ito mga nangyayari sa paaralan, sa eskwelahan na kung saan mga estudyante nga partner ang 'di ba nasasangkot. Yes. Alam mo nung ako'y nag-aaral, palaging parang alam mo may mga ganun din Hindi ko naman sinasabi na sobrang walang karahasan noon. Like merong mga alam mo yung mga natutusok ng lapis. Alam ko may mga ganyang incident na din before. Meron akong personally kilala na talagang ginawa yan. Friend ko siya. Pero parang iba na ngayon. Lumala siya. Oo. Alam mo, doon mo talaga masasabi na parang akala ko ba papunta na tayo sa masayang part. Di ba kapag habang tumatagal ang panahon, pausbong na ang mga teknolohiya. Pero di natin alam na kasabay pala nito ay parang sumasabay sa agos ang mga karahasan. Hindi natin lubos akalain na talagang mga kabataan ang masasangkot sa mga ganitong insidente. At isipin mo partner wala pang isang buwan ang pagsisimula ng school year 2026 to 2027. True lala. Diba? Ganyan agad. Diba? 3 estudyante agad ang nasawi dyan sa Tacloban. Alam mo, parang nung pagbubukas ng klase na natural calamity. Andyan ang lindol, ulan, magnitude 7.8 sa Kamindanawan. Tapos makalipas ang ilang linggo, abay, human nature na siya. Yes. Diba, doon mo talaga masasabi na parang ano na ba talaga nangyayari? Hindi lang pala kalikasan ang nagagalit sa atin, kundi kasabay talaga nito yung parang yung mga kaisipan na mga kabataan natin na akala mo ay alam mo ma-develop siya in the future na parang alam mo yung kabataan ang pag-asa ng bayan. Susunod sila sa agos ng technology. Pero parang itong mga teknolohiya ay nakatutulong din. Base sa aking observation, hindi ko naman sinasabi na lahat na lamang ng mga tawag dito, mga modern technologies ay nakakasira sa pag-iisip ng mga bata. Kaya nga Beshi, binabanggit ng ilan na kung po pwede ay gawin na rin dito sa Pilipinas yung social media ban sa mga 16 years old and below, 'di ba? Dahil sa iba't ibang bansa, alam ko sa Australia Beshi meron ng ganito at ang sila nga ata ang nagpauna. Tas ngayon meron silang balita na yung mga tech firm na hindi sumusunod dito sa social media ban, dodoblehin nila ang multa, ang parusa, Beshi. So yun, sana dito sa Pilipinas ay kahit paano ipatupad natin ang social media ban para sa 16 years old and below. Or kung hindi man Beshi social media ban, yung mga na lang, merong mahigpit na panuntunan para sa mga batang merong social media accounts. At syempre, lalong-lalo na sa mga batang merong cellphones, di ba? Ayan. Kasi pagka may cellphone ka na, ma-access at ma-access mo lahat, Beshi. Ang akin kasi, di ba, ang alam ko, ang YouTube before, parang meron siyang restrictions. Pero nakakalusot pa rin. Di ba nga, bakit ba, paano ba nakakagawa ng accounts ang mga bata? Kasi naman, na-edit nila yung birth date nila dun Napakabilis, Beshi, gumawa ng account. Hindi lang yan sa YouTube or what, Napakabilis, Beshi. Ilalagay ko lang, siguro yung mga bata nilalagay lang nila yung sa edad birthday. Na hindi naman nila talaga edad yun or sa birthday nila yun. Kasi alam mo dati, before ako, aminado akong bata pa lang ako, meron ako, alam mo yung Friendster before. Naabutan ko yan. Di ba, talagay ko yung totoo kong birth date, pero yung year, maiiba siya. Bakit kaya hindi na lang nila hingan ng birth certificate? Diba? Kasi o kaya ID, valid ID. Ayun, kasi hindi naman talaga hinihinga ng valid ID pagka gumagawa ka ng account, diba? Hindi din hinihinga ng kung ano mang identification card. Kung ano-ano ba, Beshi, para malaman kung ano ba talaga ang tunay mong edad. Hindi hinihingan. So yan, siguro kailangan natin na mas higpitan pa. Kasi alam naman natin na parang, di ba lagi natin sinasabi, sa bahay nagsisimula ang disiplina sa mga magulang. Pero I think kailangan ng tulong ng ating mga magulang mula sa gobyerno sa pagpapatupad ng mga ganitong uri ng interventions, di ba?
Speaking of social media, Beshi, ito ang ating tututukan, ating paghuhuntahan ngayong araw. Medyo i-compare natin sa buhay noon, kahit hindi pa tayo nabubuhay noon. Kung paano nga ba kaalwan, kung gaano nga ba kaayos ang pamumuhay ng mga, yung mga, pag sabi natin, batang 90s. Alam nilang dami nilang kwento. Ayan, dami nilang nasi-share na kaganapan nila noong bata pa sila, di ba? Samantala itong mga bata sa ngayon, parang siguro sa mga susunod na panahon, ang pag-iistoryahan nilang childhood memories ay itong mga games online. At, mga ganyan. at feeling ko, Beshi, ang pag-uusapan nila ay yung ako noong 7 years old ako, ang pinakauna kong gadget. Ayan, totoo yan. Diba? Mga ganon-ganon. Hindi katulad ng mga kwento-kwento ng mga batang 90s. Ako 90s ako pinanganak pero hindi ako lumaki sa 90s. Pero hindi ka naman lulong doon Hindi sa naman. social media or halo addict siya. sa ano. Halo siya kasi nung bata ako, alam mo, naranasan ko talaga yung paglalaro sa kalye. Alam mo yung may bangbang malapit sa may amin. Talagang nakatambay kami doon. Tapos may mga naglalaro. Oo, tapos may mga gulong. Alam mo yung larong madumi. Pero kasi kapag hindi ka nasanay sa ganyang klase ng buhay, parang feeling mo, ang dami mong sakit. Ang bilis mong magkasakit ngayon kasi parang mabilis kang tabla ng mga mikrobyo. Ayun. Kasi hindi ka lumaki sa mikrobyo. Aba, itong kuya kong nanonood, si Kuya Win, si Kuya Joem, batang 90s to. Kuya, Ayan. ano ba ang mga pinagdaanan mo noong bata ka pa? Saan ka naglalaro noon? Oo. Alam mo mga kwento ng mga batang 90s ngayon, yung mga palaro sa kalsada, tumbang preso, tapos patintero, na ngayon, for sure, hindi alam ng mga kabataan. Ang nakakatawanan, Beshi, merong mga, alimbawa, ay tumbang preso online version. Yung mga ganyan na lang ba? I mean, hindi talaga nila naranasan yung mga kalye, kwentong kalye, yung mga ganyan, mga larong kalye. Mamaya, papasadahan natin yan, Beshi. Kaya naman sa mga batang 90s dyan, pwede po kayong mag-comment sa aming pong Facebook at YouTube Live, DZRH News, at pwede din po kayong mag-text sa amin pong text line na 0919-2826-485. Ang aming pong text line na 0919-2826-485. Ipadala nyo po dyan ang inyong mga mensahe ngayong pong araw ng linggo. Ayan, syempre babasahin natin yan later on. Ang dami ng mga bumubuhos dito. From, of course, avid listeners natin, viewers, si Miss Teresita Atienza. At Meron na nga si username Izuki for 722. Wow. Ano sabi niya? Basahin natin yan. Salain natin yan later on. Pero bago natin puntahan ang ating napakagandang topic for today, Beshi, puntahan naman natin, of course, ang mga balitang ating tinutukan dito sa DZRH. Biyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang July 4 upang palalimin pa ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa iba't ibang mahalagang sektor. Ang pagbisita ng Pangulo sa Vancouver ay isasagawa sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon sa Malacanang, tatalakayin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa at security, kalakalan at pamumuhunan, enerhiya, kritikal na mineral at iba pang programa magpapalakas sa ekonomiya ng dalawang bansa. Makikipagpulong din ang Pangulo, si Pangulong Marcos, sa mga negosyante at mamumuhunan sa Canada, partikular sa mga sektor ng information and technology, business process management, artificial intelligence, infrastructure at mining. Makikipagkita rin ang Pangulo sa komunidad ng mga Pilipino sa Filipino community dyan po sa Vancouver bilang pagkilala sa kanilang ambag sa relasyon ng Pilipinas at Canada. Ayon naman sa tanggapan ng Prime Minister na si Prime Minister Carney, ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada sa loob ng 11 taon. Kasama rin sa biyahe si First Lady Liza Araneta Marcos.
Samantala, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sama-samang pagkilos ng komunidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga kabataang Pilipino sa gitna ng tumataas na bilang ng mga insidenteng may kinalaman sa mga menor de edad. Sa kanyang vlog, sinabi ni Pangulong Marcos na labis siyang nababahala sa mga nagdaang trahedya na kinasasangkutan ng mga bata at estudyante. Kabilang sa kanyang binanggit ang pamamaril sa loob ng silid-aralan sa Tacloban, 2 insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite at pagkamatay ng 2 student athletes dahil sa pagkalunod habang nasa isang team building activity. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat manatiling ligtas ang mga paaralan at maging lugar ng pagkatuto, pag-unlad at pag-abot ng mga pangarap ng mga estudyante. Dahil dito, inatasan niya ang mga ahensya ng edukasyon at kalusugan, ang pulisya at mga lokal na pamahalaan na palakasin pa ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Hinimok naman niya ang mga estudyante na huwag matakot na humingi ng tulong kapag may pinagdaraanan at pinaalahanan ang mga magulang na maglaan ng oras upang makausap at maunawaan ang kanilang mga anak. Inaprobohan na ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng panukalang Basic Education Voucher Program Act na naglalayong palawikin ang subsidiya para sa mga mag-aaral. Wala po yan kindergarten hanggang senior high school na nag-aaral sa mga kwalipikadong pribadong paaralan. Sa ilalim ng panukala, maaaring makapag-enroll ang mga kwalipikadong estudyante sa pribadong paaralan gamit ang voucher program upang makatulong sa pagbawas ng siksikan sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa Second Congressional Commission on Education, ang voucher program ay hindi lamang tulong pinansyal para sa mga mag-aaral kundi isang paraan din upang mabawasan ang overcrowding sa mga public schools at mapalawak ang access sa mga pribadong paaralang may mas maayos na facility at serbisyo. Dagdag pa ng komisyon, prioridad na mabigyan ng voucher ang mga lugar na higit na nangangailangan nito upang mas maraming estudyante ang makinabang sa programa. Sa iba po nating balita, pinag-aaralan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang posibilidad na mag-alok ng pabuya o reward para mapabilis ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, isa ito sa mga opsyon tinitingnan ng ahensya habang nagpapatuloy ang paghahanap sa senador na wanted sa kasong Crimes Against Humanity ng International Criminal Court. Sinabi ni Remulla na tatalakayin pa nila ito kasama ang kanyang mga tauhan at pag-aaralan kung magiging epektibo ang paglalagay ng reward. Matatandaang hindi na nakita sa publiko ang senador mula nang umalis siya sa Senate Complex noong May 14, 2026. Sa kabila nito, tiniyak ni Remulla na nagpapatuloy ang mga hakbang ng mga otoridad upang matunton at maaresto ang naturang senador. Asahan ang malaking bawas sa presyo sa liquefied petroleum gas o LPG simula po sa July 1 matapos ihayag ng Rigasco na bababa ng 12 pesos kada kilo ang presyo nito. Ayon kay Rigasco President Arnel T, ang pagbaba ng presyo ay dulot ng inaasahang pagliit ng contract price ng LPG sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni T na nakatulong ang Memorandum of Understanding na nilagdaan ng United States at Iran upang bumaba ang forecast ng contract price. Kung maisa sa katuparan ang rollback, aabot sa mahigit 130 pesos ang mababawas sa presyo ng karaniwang 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon pa kay T, maaari pang bumalik sa halos dating antas ang presyo ng LPG matapos ang Hulyo kung magpapatuloy ang pagbuti ng usapan sa pagitan ng USA at Iran at magiging normal ang pagdaan ng mga barko dyan po sa Strait of Hormuz. Samantala, asahan po ang posibleng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes. Ayon po sa Department of Energy, namumurong mag-rollback ang gasolina ng 50 centavos kada litro o posible ding may 1 peso and 50 centavos na dagdag sa kada litro.
Para naman sa diesel, inaasahan ang bawas na 70 centavos o kaya naman ay may dagdag na 1 peso and 20 centavos kada litro. Ang kerosene ay may posibleng rollback na 50 centavos o kaya naman ay may increase na 1 peso and 40 centavos sa bawat litro. Paliwanag po ng DOE, ang pabago-bagong galaw sa presyuhan ay bunsod ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Ilalabas po ang pinal na oil price adjustment sa darating po na Lunes o bukas po yan, June 29, 2026. At yan na po ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, Beshi, pag-usapan natin, balikan natin ang panahon kung saan wala pang social media. I mean, na totally walang social media pero parang hindi siya uso. Oo, tsaka hindi siya masyadong binibigyan ng atensyon, Beshi. Diba? Hindi doon nakafocus ang atensyon ng bawat tao. Mamaya pag-usapan natin yan, paghuntahan natin yan sa ating pagbabalik. Ang ating oras 10:24. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alas 10:30 na po ng umaga. Lakas ng aking mic. Nabingi ako, parang basag yung boses. Huy, nabanggit namin kanina, pag-uusapan natin, Beshi. Kung ano nga ba ang buhay noon na walang social media. Bakit nga ba tayo napunta sa ganitong usapin? Kasi nga, nabanggit namin kanina, sa mga nakalipas na araw, ilang insidente nga po ng karahasan at krimen sa mga paaralan ang naging sentro ng ating mga balita. Kabilang na po dito sa DZRH. Siyempre, kasabay na muling umusbong ang madalas na tanong ng marami sa atin. Ano nga ba? Ano na nga ba ang nangyayari sa kabataan ngayon na dapat ay pag-asa ng bayan? Yun nga. At syempre, Beshi, kasabay din niya na madami nang naglutangan sa social media, di ba? Marami nang nagtatanong, marami na rin ang nagkukumpara, Beshi, sa henerasyon noon at sa ngayon, di ba? Madalas nating marinig ang mga katagang noong panahon namin na mas disiplinado pa ang mga estudyante o kaya naman hindi ganito noon, ibang-iba na ang kabataan ngayon. Alam mo, yung yung parang mga magulang natin sa bahay, hindi naman kami ganyan noon. Oo. Ayan. Ay, wala naman kami ganyan noon. So ngayon, mabingi kayo sa mga ganitong hinaing, mga ganitong mga pangungusap. Pero syempre, Beshi, may ilan ding nagtuturo sa impluwensya ng social media. Alam mo, yung mga umusbong yung mga pangyayari sa Tacloban City, syempre, ang unang sinabi dyan ay discipline dapat sa bahay. Parents, tapos sa ikalawang tahanan nila sa paaralan. Pero of course, may mga other factors na kasama dyan. Lalo na ngayong generation natin, nandyan ang impluwensya ng social media. So mga nagsasabi nito, sinasabi nila kasi na mas nalalantad daw ngayon ang kabataan sa iba't ibang content sa internet na maaring makaapekto sa kanilang pag-uugali at pananaw sa buhay. Alam mo, Beshi, kaya dapat, alam mo, hindi naman natin nilalahat ng content creators kasi marami sa kanila ang maganda, makapupulutan ng magandang asal. Oo, ang contents nila. Pero may mga ilan na for the clout, for the clicks, na parang sinusundan ng mga kabataan ngayon.
Ayun. Oo, 'di ba? Minsan kasi beshi parang hindi na nila masyadong iniisip ano nga ba ang magiging kahihinatnan niyan para sa mga kabataan, para sa mga batang nanonood, lalo na kapag kayong bata is ano siya, meron siyang access sa social media, makikita at makikita niya. Lalo na kung hindi, 'di ba meron ngayon beshi yung parang kids ano tawag doon? Parang kids zone something, yung social media. Parang okay. parang pang bata lang Para siya. may kids version Yan, siya. Kids version, parang ganon. Meron yan sa YouTube, ang alam ko, pati sa Oo, meron sa YouTube. Blue App, Facebook at Messenger, ang alam ko merong ganyan. Oo. Siguro yung mga content na na-upload online, siguro dapat meron yung mga social media app or yung mga like Facebook, ano ba tawag dyan sa mga yan? Kailangan siguro sinasara nila, no? Ayun, dapat meron magaling silang mag-filter ng mga maa-upload. Kasi alam mo, ang nakakatawa dyan na upload tapos maya-maya saka pa siya buburahin ng Facebook. Kasi nga nakapaglabag siya sa kanilang rules. Pero wala na, kumalat na, napanood na, nakita na ng mga kabataan. Pero Beshi, alam mo ba, meron ding nagsasabi na hindi lang social media nga daw dapat ang sisihin. Kasi daw, mas mahalaga pa rin ang papel ng tahanan, paaralan at komunidad sa paghubog ng kabataan. Totoo naman. Diba? Pero syempre, katulad ng paulit-ulit ko sinasabi, modern na po ngayon ang generation. Hindi natin tawag dito, hindi natin mapipigilan ang pag-usbong ng social media at ng mga magagandang teknolohiya ngayon. Kaya dapat talaga, alam mo yun, tulungan. Alam mo, Beshi, nakakalungkot yung nangyari sa Tacloban. Kasi parang ngayon pinag-aaralan na posibleng sampahan rin ng kaso yung mga magulang nung suspect, di ba? So, alam mo, hindi natin maaano yan kasi yung mga magulang naman ng biktima, alam mo yun, ramdam ko yung galit nila sa mga bata pero mas galit sila sa mga magulang. Kasi bata yun pero hindi natin maano, kaya hayaan natin na patuloy na gumulo ang investigasyon. And of course, sana sa pangyayari na iyon ay talagang matauhan ang gobyerno na tutukan yung mga ganitong mga pangyayari ngayon. Kasi dapat ang pinakamahalaga talagang tutukan is education. Yes. Di ba, ng mga kabataan? Isipin mo rin, Beshi, ilang buwan na lang, magpapasko na naman. Oo na, sumisilip diba? na naman si Jose Marichan. Tapos meron tayong pagsubok na pinagdadaanan ng ganito. Yes. Pero dako na tayo, Beshi, sa ating pag-uusapan ngayong araw. Kaya naman ang tanong natin na dapat ninyong sagutin, mas masaya at maayos ba ang buhay noon na wala pang social media or hindi pa siya medyo nauuso? Syempre, para masagot natin yan, matulungan namin kayong sumagot. Balikan natin ang mga 80s, 90s at syempre early 2000s kung saan wala pang Facebook. Ayan, TikTok. Wala pa talaga noon, Beshi. Instagram o YouTube. Back to back ba to? Baka mag-back na naman. Okay. Kapag syempre noon, kapag 'di ba, lagi naman noon, halimbawa after class, pupunta kayo sa mga kaibigan mo, pupuntahan mo siya sa bahay. Kapag may balita sa radyo, television o dyaryo, doon ka naman aasa. Yun yung parang buhay noon. Kapag gusto mo makipag-kwentuhan sa kaibigan mo, pupunta ka sa kanila, magmi-meet up kayo ngayon. Ay online na lang. Kasi alam mo, Beshi, natatandaan ko pa yung mga kwento ng mga matatanda. Noon daw uso pa sa kanila yung susulatan mo tapos ipapadala mo sa kung saan. So inaabot pa ng ilang araw bago dumating doon sa sinulatan mo. Lalo na yung mga malalayong lugar na mga kaibigan. Syempre, hindi mo naman yan ma-instant message. Siguro alam mo, hindi ko alam kung paano yung takbo ng pager tsaka kung anong taon na siya umusbong. Diba? Pager. Tsaka yun noon, hindi lahat may pager. Kaya talagang umuuso pa sila sa mga sulat-sulat. At ito nga, Beshi, ang mga bata noon daw ay madalas na nasa bahay lang. Pero minsan sila ay naglalaro sa labas. Itong binabanggit nga ni Ma'am, ano pangalan ito? Ni Sir Simon Celso. Sabi niya, uso daw ang larong patintero, piko, shato, sipa, tumbang preso, at marami pang iba tulad ng taguan na
taguan yan. Yung hide and seek. Yan, tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Yan. Nakapaglaro ka ba sa labas Oo ng bahay? naman. Oo naman. Sa bagay, sa probinsya Uy, kasi. Alam mo ba, Beshi, naglalaro ako sa labas ng bahay noon. Tapos ako naman, umakyat ako sa puno ng kahoy sa mangga. Tapos yung mangga na yun, may ganun siyang, parang meron siyang branch ng tree. Na matibay. Na matibay. Yung upuan. Oo. Hindi lang siya pwedeng upuan. Higaan. Nag-swing-swing kami doon. Para meron siyang nakakabit na duyan or swing. Kamay namin, Beshi. Ay, okay. Gets. Oo. Parang ano bang tawag doon? Yung parang swing. Parang na-swing kami pero gamit ang kamay namin, Beshi. Tapos parang monkey, something. Tapos maya, nakita ko na yung tatay ko. Tapos hindi ko na malayan, mahuhulog na pala ako. Nahulog ako dun, Beshi, sa mangga. Tapos yun, pag uwi ko, nahiga lang ako sa bahay. Kasi nga, masama yung pakiramdam ko. Kala ko yung pinalo ka pa. Di ba kapag mga matigas ang ulo ng mga bata noon? I mean, sa kamay. Pinapalo, oo. Hindi na nga ako pinalo kasi yung kapitbahay namin, nagsumbong na nahulog nga raw ako sa puno ng... Naawa na. Tapos, yung pala, Beshi, napilay ako. Pumunta kami sa albularyo. Pinahilot. Ay, di naman talaga, gano'n talaga sa probinsya. Diba? Mga ganon. Alam mo, feeling ko, ang isa pang aspeto na dumadagdag sa parang, awang ko, sa pag-iisip ng mga kabataan ngayon ay yung masyadong binibaby. Alam mo kasi yung, awan ko kung medyo marahas to, pero noon kasi kapag nagkamali ang mata, talagang dinidisiplina. Tumayo ka doon. Parang pinag-face the wall. Yes. Ayan, sa school. Tapos medyo parang, alam mo yung pinipit-pit ang kamay, na hindi naman siya sobrang sakit, pero kailangan kasi maramdaman ng bata yung konting pain para alam niyang mali yung ginawa niya. Pero ngayon kasi, binibibi. Kaya siguro baby. may good side siya, of course. Oo naman. Pero gentle parenting kasi, Beshi, yung ng mga nanay at tatay ngayon. As much as possible, ayaw nilang paluin yung anak. Kasi nga, merong instance na pagka mas pinapalo mo yung anak, o kaya naman pinapagalitan mo ng sobra-sobra, parang nagre-rebelde pa. Kaya, pero ngayon kasi, ang parang, diba, ang mga bata ngayon para matahimik, binibigyan ng gadget. Parang ang kanilang, kapag naging pasawa yun, ilalayo ang gadget. So parang, ang hirap niya. Sabi ng mata sa makululugar. Di ba ganon? Dati din, di ba nabanggit natin yung mga laro last time, nung mga dekada 90, tama ba? 90s. Patintero, tumbang preso, taguan, sipa, luksong baka, yan po yung mga nagkakaabalahan pagkatapos ng klase. Of course, pumapasok pa rin sa klase ang mga bata noon. Pero kapag summertime, talagang uuwi yung mga bata noon amoy araw. Mas madalas ding magkaharap noon ang mga pamilya sa hapagkainan. Dahil wala pang cellphone na talagang umaagaw ng kanilang attention. Siguro merong TV. Bukas ang TV habang kumakain ng dinner ang pamilya. Pero ngayon kasi talagang hindi na ata napapractice itong sabay-sabay ng pagkain. Kaya nga meron tayong parang hapagkainan day. Di ba? Pero may ilan pa rin naman ata, Beshi, na pamilyang ganyan. Pero siguro ngayon ay kakaunti na lang yung siguro mga ganyan. dahil busy sa work, ang parents. Lalo na pagka ang nanay at tatay ay parehong may trabaho, Beshi. Diba? Kaya talaga ang hirap na nilang sabayan ng At sa pagkain. syempre, Beshi, di ba iba na rin ang oras ng pasok sa school ngayon. Merong mga shifting. So, siguro hindi na rin talaga nagkakatugma-tugma yung oras nila, yung schedule. Kaya naman, yung mga nabanggit namin, di ba makikita nyo, talagang mai-imagine nyo, talagang OA. Wala pa, noon pa lang tayo. Simple ang buhay noon, pero mas malapit o mas nagkakaroon ng ugnayan ang pamilya, ang mga friendship talagang tumitibay. At syempre, ang mga magkakapit-bahay, doon talaga na yung neighborhood. Yes. Di ba, pa magluluto ang nanay, talagang nag-aabutan ng ulam. Ngayon ata, uso pa naman yan. Uso pa rin naman. O, pahingi naman ako ng malunggay mo dyan. Sige, Mare, kuha ka lang dyan. Sa ating pagbabalik, Beshi, pag-usapan naman natin yung sa ngayon, kasabay na pag-usbong ng social media. And of course, papasadahan natin ang inyong mga comments. Hindi namin yan nalilimutan. 10:42 na po ng umaga.
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Para si Duterte is present in this meeting today, in this hearing today. The respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC called again the Vice President, that is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political, it can also be an instrument where the majority can use that power to exact revenge. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi niya tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may ano yun naiisip din ng mga senador yun. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa research. Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Book.
Beshi, sabi dito ni Miss Teresita Atienza, masaya naman kami noon. Kahit walang cellphone, laptop, o social media, books, magazines, newspapers at comics ang binabasa namin noon. Wow. Sabi niya pa, Beshi, binalot daw na dyaryo ang pamalo madalas daw ni nanay noon. Kaya hindi masakit pero nakakasama ng loob ang mga sermon. Ayun. Ay, ano nga masasabihin ko? Nalimutan ko na. Ayun, tatanungin kita. Kung nakaabot ka ba ng comics? Oo naman, Beshi. Inabutan ko siya ng mga siguro 1 o 2 taon, mga ganun lang. Pero hindi ako masyado nahilig sa comics. Ako din hindi, pero nakabasa ako noon. Kasi parang meron siyang assignment noon nung parang elementary or high school na magdala ng comics. Ginagawa pa ba yun ngayon sa eskwelahan? Siguro maganda din siguro pag-aralan ngayon sa school, yung i-reminisce, yung balikan, yung mga dati talagang kaugalian, mga ginagawa ng mga magulang before, bago ang social media. Yan. Sabi Beshi dito ni Ma'am Cathy Alejo, batang 90s daw siya. Naghahabulan daw sila sa tabing dagat, naglalaro ng jackstone, nangongolekta ng rubber band at naglalaro daw ng text. Parang text, lahat to, Beshi, napagdaanan ko eh. Uy, ikaw ba? Grabe ang pag-ipon ko ng text noon. Talaga sinasabi ko sa'yo. Pero hindi ko kaya yung parang ginaganon yung sahig. Hindi ko alam kung ano tawag Pogs. Yung Pogs ba yan, Beshi? Pero pwede din yun sa text. Oo, pwede pero din. Hindi ko kaya yun. Talagang nag-collect lang ako ng text. Hanggang dun lang ako. Pag-usapan natin ang ngayon, kung saan, kung kailan halos lahat ay may cellphone at internet access na. Ano bang ibig sabihin nito? Sa isang pindot lamang, maaari na kayong makipag-usap sa mga kaibigan at kamag-anak kahit nasa kabilang panig man sila ng mundo. Nagbibinatan. Diba? Ito nga, Beshi, sa ngayon, mas mabilis na rin ang pagkuha ng impormasyon. May mga balitang dati ay inaabot ng oras o araw bago makarating sa publiko. Pero ngayon, Beshi, nakikita na siya sa loob lamang ng ilang minuto. Diba? Yes. Alam mo, Beshi, meron din naman kasing good side itong social media, itong mga makabagong teknolohiya sa atin, di ba? Totoo naman meron yan. pa rin naman yung good side pareho nitong binabanggit natin na ang social media, malaking tulong yan lalong-lalo na sa negosyo, education at panghanap buhay, di ba? Kasi biruin mo paano tayo like nitong COVID-19 pandemic, paano matututo ang mga kabataan, ang mga estudyante. Dumiskarte sa buhay. I mean, kung walang online classes, paano ba nagkaroon ng online classes? Gawa ng internet, ayan, mga ganyan, computers, modern technologies. Kaya talagang malaking tulong din ang social media at ang internet, ang technology sa businesses, education at paghahanap buhay nga. Maliban dyan, Beshi, meron din kumikita bilang content creators, online sellers, digital workers. So, meron din talagang magandang naitutulong itong ating makabagong teknolohiya. Siguro siguro gamitin na lang talaga siya sa tamang paraan. Ano nga ba yung mga downside naman? Siyempre ito, based on our observation to, nakikita naman natin at base din sa mga tawag dito, experience ng aking mga pamangkin, ng aking kapatid. Ito, hamon sa social media, ito, cyberbullying. Ang dami namang nating nababasa diyan. Ang daming parang nag-claim na sila ay na cyberbully. Of course, laganap ito ngayon, fake news. Yan ang hamon din ng social media ngayon. Ito pa, online scams. At syempre, yung sobrang paggamit ng gadgets, ano bang talagang bad effect na? Like, tayo, nagpupuyat tayo para naman tayo ay mag-social media. Hindi na nakakakain kasi nanonood na, nagne-Netflix na sa cellphone. Diba? Hindi na makakain sa tama at hindi na rin makapag-aral ng maayos kasi nga babad siya sa cellphone. Yes. Imbes na pag-uwi galing sa klase ay gumawa ng assignment, ang ginawa ay nag-binge watch. Yes. Ay nako, ay
yan lamang ang mga masasabi natin, di ba? May magagandang side aspects itong social media na talagang kapag nagamit natin ng tama ay malaking tulong, Yes. malaking kaalawalan sa atin. And of course, kakibat nito yung downsides like talagang nagkakaroon ng cyberbullying, fake news, online scams at itong mga bad effect ng paggamit ng gadgets. Pero Beshi, ratsadahan muna natin itong mga nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Sabi ni Sir J. Morales, 90s daw siya, ang ginagawa nila ay piko, luksong baka, patintero, tumbang preso, Jolens, chopsticks, Jackstone, no Google. We go personally to library or National Ayan. Library for History. Ayun. Nagawa namin yun sa thesis namin nitong college. I mean, syempre nandiyan na ang Google, nandiyan na ang internet. Pero talagang pinagtry kami ng teacher namin na Pumunta ng library. Sa library. Ang hirap. Talaga ang hirap pag Kailangan mo makakuha ng talagang, information. Tsaka kailangan alam mo yung ginagawa mo. Hindi katulad dito ngayon. Isang click na lang, andyan na kagad bumubuhos na ang information. Uy, sabi ni Jay Morales, kanina nabanggit natin pager. During his time daw nung 90s. 90s. Sabi dito, Beshi ni Sir Christian Olaires, ang laro daw, yung nilalaro dati, hindi ko alam kung naabutan mo ba ito, yung sili, maanghang, tubig, malam. Ganyan yung uso noon eh. Yung may mga kanta-kanta. Naghahabulan daw sila dati, di ba? Sabi ni Sir Simon Celso Melgar, yung mga batang 60, 70, 80s daw ay para sa kanya mas may disiplina kasi disiplinado lumaki sa mga magulang. Siguro talaga noon talagang ang atensyon ng mga kabataan, ang mga magulang. Sabi ni Amoroso Glenn ay talagang proud na proud siya, batang 90s daw siya. Kanina may nakita ko ditong comment ni Ma'am Teresita Atienza about dun sa parang sarili nilang experience nung parang anak ba niya ito na bully sa school. Parang ang ginawa daw nila, isinumbong ito. Nung high school si Bunso, may bully sa school na naninira ng mga gamit nila ng classmate daw niya. Nagsusumbong sila sa teacher, kinakausap ng guidance counselors yung bullies, pero hindi daw nagbago. Ang ginawa nila, nagkaisa ang parents, nag-complain sa school authorities at dahil doon, na-kick out daw yung bullies. Kasi sabi nila, hindi naman daw pwedeng magtiis palagi ang victims. Sabi dito ni Sir Izuki 4722, laking kalye at laking dagat here from Apari. Magandang umaga po. Ayun. Si Kuya Het daw noon, ano yan, 70s ba yan? Scrabble word daw, tsaka crossword. Yan ba yung sa dyaryo? Crossword. Okay. Sabi Tapos, ito pa pala, hindi natin napag-usapan yung mga board games. Yan, Monopoly. Pag matatalino, Kuya Snake and Ladder. Yan alam ko. Tsaka Lego daw yung cross. Kung ano man sinasabi mo, I'm sure may nakaka-relate dyan, Kuya Het. Sabi dito, Beshi ni Sir Noel Dorosan, Chato, Turumpo, Sipa, Tumbang Preso, Habulan, Taguan, Tansing, text cards, lastiko ang laro noong aming kabataan. Wow! Lastiko, alam mo yung hindi ko kayang gawin, yung pagkagagawa ka ng star sa kamay mo, alam mo yun? Yung parang, hindi ko talaga kaya yung mga ganyan. Kaya pag may nakikita ako yung mga classmate ko noon, kayang gumawa ng shape ng stars, talagang nakakabano. Beshi, nabasa mo ba itong comment ni Ma'am Teresita kanina na hindi daw sila naglaro sa kalye? Hindi pa. Ayan, sabi ni Ma'am Teresita, hindi sila naglaro sa kalye, sa bahay at hanggang loob ng bakuran lang. Bawal maglaro sa kalye. 7 silang magkakapatid. 7 sila. Nakakalaro naman kami sa bahay ng bahay-bahayan, patentero, tumbang preso at taguan. Yun. Kung hindi naman pinapayagan ng mga magulang, dapat ay sa bakuran. Totoo naman yan. Ay, talagang dito mo malalaman na talagang ibang-iba noon sa ngayon. Ito'y napakababaw na usapin pa lamang dito sa napakalaking nangyayari sa mga paaralan na sana'y hindi na masundan. Kasi tinan mo naman, Hunyo pa lang. Ang dami pang pagdadaanan bago matapos ang school year 2026-2027. I'm sure
Isa pa ulit sa hamon ay ito kasi tag-ulan na naman. At meron din Ayan. tayong low pressure area na binabantayan, Ayan. Beshi. Ayan pa. Tag-ulan na naman, alam naman natin ang sakit. Kapag tag-ulan, nandiyan ang mga pagbaha, ayan na naman ang panibagong hamon. Sa mga estudyante, sa mga magulangin, sa mga guro, sa mga paaralan. Sa lahat ng Pilipino. Yan. So, ang gagawin natin, magdasal. Sit back and watch. And relax ang sasabihin. And of course, makipaghuntahan sa amin. Ay nako. So, anong sagot ninyo? Ano ba mas masaya noon sa ngayon? Ang hirap i-compare mahirap personally. naman talagang i-compare kasi nga iba na talaga noon Pero sa kung ngayon. ang pag-uusap natin ay saya, piling ko mas masaya noon. Saya naman ang pinag-usapan natin saya, oo. Pero kung yung mga development, syempre, iba pa rin yung ngayon. Sabi dito, Beshi ni Sir Ronald Peralta, pati daw assignment po halos ipagbawal na ngayon ng mga guro na magbigay. Di ba? Binanggit mo yan noon, nung nakaraan. Oo, talagang, alam ko talaga noon yung mga pamangkin ko, lately, hindi na talaga binibigyan ng assignment. Kasi parang noon, hindi ko alam kung saan nagmula yan pero ang alam ko ay talagang tambak din kasi magbigay ng assignment sa mga bata na hindi na nagkakaroon ng family time siguro. Ang mga bata at ang mga magulang ay... hindi ko alam. Ako sa akin personally, malaking tulong yung assignment noon. Oo. Kasi talagang kahit nasa bahay ka, mahahasa pa rin ang utak mo. Siguro sa time management lang din yan. And of course, noon naman kasi hindi sobrang dami ng assignment na binibigay ni teacher sa amin. Maliban na lang kasi noon, may assignment na, may project pa. Oo. Sabi dito, Beshi ni Sir Litz King Carino, batang 80s daw sanay sa larong kalye. Pero importante sa parents ngayon na dapat kilala nila ang mga kaibigan ng anak nila. Isa din yan. Huwag tayong basta-basta na go lang ng go sa ating mga anak, pumunta sa kanilang mga kaibigan. Minsan kasi andyan po ang peer pressure. Peer pressure. Tama nga naman, Beshi. Ang ganda ng ating topic, Beshi. Siguro sundan ulit natin next week. Yes, Ibang side of this topic naman. Dahil wala na tayong oras, alas 11 na ng umaga. Of course, binabati ko ang aking family dyan sa Lucena City, kay Mama Vicky, sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin. Hello, hello, hello. Mag-aral ng mabuti. At syempre naman sa aking nanay at tatay dyan sa Sorsogon, Mama Gina and Papa Edwin. At sa aking mga kapatid at sa aking mga pamangkin. Yan, ang binanggit din ni Beshi, Josa, mga pamangkin ha, mag-aral ng mabuti, di ba? At of course, yan na po ang kumuha ng ating huntahan ngayong huling linggo ng Hunyo, June 28, 2026. Nakasama of course ang inyong favorite Beshi, sa si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hasol. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alas 11 in punto ng umaga. Sa loob ng